Hindi mareklamong bata si Bulao, kaya walang nakakaalam na hirap pala siyang makakita. At ang kanyang balat, tuyong-tuyo at madalas din daw mahapdi. Ang kanyang nararanasan ay mga sintomas ng kondisyon ng pagiging albino. Para sa mga tulad ni Bulao, araw ang kanilang kalaban. Kapag hindi naging maingat, mas madali sila magkakaroon ng kanser sa balat. Maging pamilya niya rito hindi mulat sa tunay niyang kondisyon. Ang paniniwala lang nila, ipinaglihi si Bulao sa isda. Ito ang magiging handa ng mga goyo sa piyesta at kaarawan ni Bulao. Diretso sa ilog ang pinaggilitan ng mga hayop. Dito rin sila naguhugas at naliligo. Kilala ang mga komunidad sa Ilog Agusan sa kanilang mga lumulutang na bahay. Isang natirang impluwensya ng kultura ng kanilang mga katutubong ninuno. At ang palikuran nila, ilog na rin. Kasi kultura namin sir na doon lang sa ilog nagdudumi. Kasi may mga proyekto, mga NGOs na hindi makaya ang bowl lagyan ng tangke at saka i-drain siya. So mahirap. Tingin niyo okay lang yon. Okay kasi kultura namin 'yon. Pero doon din nanggagaling yung tubig nyo, di ba? Yung nag-iigib din kayo doon or Ang iba, ano ba? Yung wala nang mainom, doon lang kumuha. o di ba sila magkakasakit? Sa awa ng Diyos, wala naman. Ayon kay Dato, hindi rin daw pwede magpatayo ng banyo sa lupa kasi may taunang mataas na baha. Sa kalaunan ng pag-uusap namin, meron siyang inamin. Ang unang-una, yung sakit dito sa amin, yung schistosomiasis. Yun nga, kung may pira lang ako, talagang transfer ko sa ibang lugar kasi delikado yung mismo ako. Pero asawa ng Diyos, Ano yung masakit? ulo. Sakit ang Kasi sa utak ang schistosomiasis ko. Saan nanggagaling ang schistosomiasis? Sa mga leaks. Hindi to. Sa dumi rin ng tubig. Dumi ng tao. Ganito ang CR sa mga lumulutang na bahay. Ayoko nang makadagdag pa sa dumi ng Ilog Agusan. Ngayon, ang susunod na challenge ay paano magbanyo rito. Okay, galing sa tubig ulan itong nandito sa mga malalaking tangke. Tapos nagigib akong konti para makapagpilamos. Pero, wala silang drainage dito, kaya pag nagmumog ka, diretso dito sa baba at pasensya na lang kung may tamaan na tao. Para sa isang napakalayong lugar na naabot na ng kuryente at signal ng cellphone, nakakapagtaka kung bakit ang pangunahing pangangailangan sa sanitasyon ay hindi pa masolusyonan. At dahil sa problemang yan at sa takot sa schistosomiasis, hindi pa rin ako naliligo sa pangatlong araw na namin dito. Ang tahimik na buhay probinsya sa Agusan ay salungat sa timpalak na aming nasaksihan sa huling gabi namin sa Sabang Gibong. Samantala, sa bahay ni Bulao,
Abala ang kanyang pamilya sa paghahanda para sa kanyang kaarawan. Suot na niya ang regalo naming distida. Bihirang dumalaw ang ama at ngayoy kasama pa ang dalawang anak sa pangalawang asawa. Nilagang baboy at pansit ang handa. Wala nang kantahan at batian. Diretso agad sa kainan. Pagkakain, nanood din si Bulao sa coronation night ng pageant. Kumpleto sa ilaw, musika, DJ at coaching ng mga contestant. May smoke machine pa. Really appreciate the way Kung tutuusin, tulad sila ng maraming mahihirap na barangay. Titiisin ang kawalan ng maayos na palikuran at malinis na tubig. Huwag lang mawalan ng magarbong pista. Kinaumagahan, sumama ako kay Dato para puntahan ang isang lugar na pinakaiingatan nila. So walang tao nakatira dito. Wala sir, bawal sa amin ang magtira dito. Bakit? Kasi gusto namin yung malinis ang huli na isda. Kung gusto ng tao dito mag-swimming, kasi malinis na tubig. Walang nakatira dito. Maliban lang siguro sa unggoy. Malalim ba to? Malalim sir. May mga damo. Kibatasan ang pangalan ng lawang ito. Crocodile ba to? Bahagi ng malawak na Agusan Marsh. Sanay ng laglag. Ibang sagwan? Sa pangatlong araw ng walang ligo, hindi na ako nag-atubili. Pagkahawan siya naman. Malalim yan. Akala mo malaya lumangoy dito. Pero may mga bitag daw dyan na pwede ka raw mahuli, pwede kang ma-entangle, no? Hindi ka na makakawala. Higit pa sa bitag o buhaya, schistosomiasis ang pinakabanta sa buhay ng mga taga rito. Kaya iniwasan kong maligo sa ilog. At sana'y ligtas talaga ang lawa nila. Nitong Hulyo lang, nabigyan ng mga computer sa kauna-unahang pagkakataon ang elementarya ng barangay. Kurso sa computer daw ang gustong kunin ni Bulao sa kolehiyo. Sana hindi ako makahinto ng pag-aaral. Kasi mahirap. Opo. Mahirap bang makatapos dito? Opo. Wala akong problema dahil hindi ako makatulong sa'yo dahil sabi ko na ba sa'yo nga mahirap lang ako. Pag mayroong problemang kunti lang, doon ka lang tutulong sa mga lola at lolo mo. Pero kung mayroon akin, bigyan kita kahit kunti lang. Pero pag wala, dahil mahirap lang kami. May signal na ng cellphone dito at ngayon may computers na rin. Baka malapit nang magka-internet. Hinahanda namin si Bulao makapunta sa isang dermatologist sa lungsod upang malaman niya ang kanyang tunay na kondisyon at mas mapangalagaan niya ang sarili. Sa totoo lang, may albinong katulad niya sa lahat ng probinsya. Marami sa kanila ay nakakapagtapos din at nagiging profesional pa. Katulad ni Ambassador Jose Quisha. Ano siya, ang tawag sa kanya ay isang albino. Pero ano to? Mataas na opisyal ng gobyerno. Ambassador ngayon ng Pilipinas sa Amerika. Lahat naman tayo may kanya-kanyang katangian.
May tinutukso dahil dito. At minsan nga binubuli pa. Dumayo kami sa malayong pook upang makilala ang isang kakaibang bata. Naiiba nga siya. Dahil sa kabila ng lahat, siya'y isang mahusay na estudyante, malambing na anak at masayang bata. Mula sa Sabang Gibong, Agusan del Sur, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.